Dahil nga sa natanggap na summon nitong si Era ay galit na galit siya. Maging itong si Renan, nanggagalaitin nga lalo dito kay Lilet. Dahil talagang tinututulan ni Lilet ang plano nga nitong si Renan. Ramdam na kasi ni Lilet na itong si Renan ay yaman lamang ang habol sa kanyang kapatid. Kung kaya't hindi niya hahayaan na maubos maging ang parte nga nitong kay Era. Ayaw niya mawalan itong si Era. Kung kaya't yun na lang ang tanging paraan na kanyang naiisip. Nagulat na lamang si Lilet habang sa kanyang opisina ay nagsisigaw na ang kanyang kapatid na si Era. Hindi maunawaan ni Era ang ginawa nga nitong si Lilet kahit sabihin pa niya na ginawa lamang niya ang bagay na iyon sapagkat wala siyang tiwala dito kay Renan. Ngunit nagagalit ito at sinabihan pa si Lilet na maaaring nagsiselos lamang siya kung kaya't ginawa niya ang bagay na iyon dahil ayaw niya maging masaya si Era. Yun ang kanyang naging interpretasyon kung saan bagay na kinasama ng loob nitong si Lilet. Wala siyang plano sa anumang ari-arian. Ayaw niya itong angkinin. Ginawa lang niyang i-freeze ang mga ari-arian nga nitong si Era. Nang sa ganon, hindi siya tuluyang maloko nga nitong si Renan sapagkat hindi pa nga sila kasal ay talaga gamitin na nga siya nitong si Renan para sa kanyang mga pinaplano. Luyan nga lumalim ang hidwaan nilang dalawa. Dito na nga ay hindi na umubra ang payo nga nitong si Trixie kung saan sinabi nito na bigyan ng chance itong si Lilet at intindihin itong si Lilet sapagkat siya na lamang ang tanging natitirang alaala ng kanyang mati. Hindi matutuwa ang kanyang mati sa oras na makita nga na silang dalawa ay magkaaway, magkapatid sila, dapat sila ay nagtutulungan. Parang natats pa naman si Era matapos marinig ang sabi nga nitong si Trixie. Kinausap pa niya ang nakabili ng auction na itong brooch na kay Lily para ibigay na kay Lilet para hindi na sila magkagulo. Ngunit hindi na mangyayari ang bagay na yon matapos mahawakan na niya ang summon at ang gustong mangyari ni Lilet kung saan i-freeze nga at ngayon ay mag-aabot na nga sila sa korte. At dahil nga sa bagay na iyon ay galit na galit itong si Renan. Hindi na niya magawa ang kanyang mga plano. May humahadlang na. Hindi niya magalaw ang asset nga nitong si Era dahil may nakabinbin na kaso para sa kanilang dalawa. Ayan naman, dito na nga siya manggigipit na naman kay Tomas. Kailangan niya ng pera. Dito ay ino-onsi na naman niya. Hindi umano niya magagawa ang kanyang mga pinaplano kung saan ipapanalo ang kaso nga niya kay Mia. Sinabi nito kalimutan na kung ano man ang titirang ugnayan. Ipapakita umano na kaya nilang lumaban pangil sa pangil. Nang sa ganoon masindak nga ang kanyang kapatid at posibleng itigil ang naturang kaso at hayaan na siya sa kanyang gusto. Yun ay kung gagawin pa ni Mia sapagkat ano man ang mangyari ay paglalaban ni Mia ang inheritance nila at ayaw nito na mawala ang lahat-lahat ang pinaghirapan ng kanilang ina at ama at mapunta lamang sa isang gahaman na kapatid na ito nga ang si Tomas. So in guys, pakabangan natin kung magwawagi ba ang mga plano nga nitong si Lilet at maipanalo nga ba niya ang kaso nga nitong si Mia kung saan parehas na sila ng sitwasyon ngayon tungkol sa inheritance na makukuha ng kanilang mga magulang na inaangkin lamang sa isang kapatid kung saan dapat ito ay nakahati-hati bilang mga legitimate child ng mga anak.